Sabi nila, ang pag-ibig ay darating sa oras na hindi mo inaasahan. Pero paano kung dumating ito sa maling lugar at sa maling tao? Ito ang kwento ni Mila, isang OFW sa Middle East. Isang ina na ang tanging pangarap ay maiahon ng pamilya, pero natutong magmahal sa taong hindi dapat. Si Mila ay 34 years old, may 2 anak at asawa sa Pilipinas. Nung sumabak siya bilang domestic helper, dala niya ang pag-asa na makapag-ipon para sa kinabukasan ng kanyang pamilya. Pagdating sa abroad, mabait ang amo niya, si Adam, isang byudo. Tahimik, seryoso, at magalang. Wala namang masama. Hanggang sa dumating ang mga gabing, sila lang dalawa ang tao sa bahay. Tuwing gabi, si Mila ang nagtitimpla ng kape ni Adam. Isang beses, napansin niyang nakatingin ito sa kanya. Mila, you work so hard. You remind me of my late wife, sabi ni Adam. Salamat po, sir. Ginagawa ko lang ang trabaho ko. Nahihiyang sambit ni Mila. Simula noon, naging madalas ang kanilang kwentuhan. Minsan tungkol sa pamilya, minsan tungkol sa buhay, at sa bawat ngiti ni Adam, unti-unting tumitibok ang pusong matagal nang nananahimik. Hindi alam ni Mila kung anong nararamdaman niya. Bawal. Alam niyang bawal. Pero sa tuwing binibigyan siya ni Adam ng ngiti o maliit na rebalo, may kakaibang saya siyang nararamdaman. Hindi pwede to. May asawa at anak ako. Pabulong sa sarili ni Mila. Isang gabi, umuulan ng malakas. Tinawag siya ni Adam para magkape sa sala. Mila, you are not just a helper. You're my friend, my light. Malambing na sabi ni Adam kay Mila. Sir, please don't. Naguguluhang banggit ni Mila. Ngunit imbes na umalis, napaiyak siya. Sa loob ng bahay na iyon, naramdaman niya ang init ng pag-aaruga na matagal na niyang hinahanap. Kinabukasan, halos hindi makatingin si Mila kay Adam. Habang nagluluto siya, tumulo ang luha niya sa kawali. Diyos ko, patawarin mo ako. Pabulong na sabi ni Mila sa sarili. Hindi niya alam kung ano ang mas mabigat, ang kasalanang nagawa o ang katotohanang may isang taong tunay na nagmamahal sa kanya pero hindi niya pwedeng mahalin pabalik. Pagkatapos ng ilang linggo, nagdesisyon si Mila. Hindi siya pwedeng manatili roon. Humingi siya ng transfer sa agency. Why, Mila? Did I do something wrong? Malungkot na pagsabi ni Adam. Hindi, sir. You did everything right. That's why I need to go. Umiiyak na magulong sabi ni Mila. Bago siya umalis, iniabot ni Adam ang maliit na kahon. Isang mamahaling relo. So you'll never forget the time we shared. Malungkot na banggit ni Adam na para bang gustong sabihing, huwag kang umalis. Niyakap siya nito, isang yakap na puno ng respeto, hindi pagnanasa. Isang paalam sa pag-ibig na hindi kailanman pwedeng ipaglaban. Pag-uwi ni Mila sa Pilipinas, sinalubong siya ng mga anak niya. Niyakap niya ang mga ito ng mahigpit. Walang salitang binitawan, pero sa loob niya, alam niyang may bahagi ng puso niyang naiwan sa ibang bansa. Minsan, tuwing titingnan ni Mila ang relo, napapangiti siya ng malungkot. Hindi dahil sa pagmamahal, kundi sa paalala. Kahit sa maling panahon, may mga pusong marunong magmahal ng totoo. Ang buhay ng isang OFW ay hindi madali. Malayo sa pamilya, kulang sa yakap, at minsan nasusubok ang puso sa mga paraan na hindi inaasahan. Ngunit sa huli, ang tunay na lakas ay ang piliing maging tapat kahit masakit.